Hi guys, mga kanegosyo, Kasenso Cafe Milya, magandang araw sa ating lahat mga kanegosyo. Napakaganda na pag-uusapan natin. Ito ay patungkol sa pagpapaiwi ng baboy. Sabi ko naman sa inyo, medyo mapapadala sa pagbablog natin tungkol sa baboy. Sa pagpapaiwi, ang pag-usapan muna natin ay doon muna sa fattening. Kasi guys, ang magpaiwi ng yung mga paanaking inahin or yung halimbawa bibili tayo ng mga gilts or magpapaanak tayo or piglet production, medyo complicated, medyo mahirap. Naranasan ko yan. Pero kung halimbawa naman talaga mga manage natin, mga pag-aralan, pwede rin at meron tayong mga suggestion na ibibigay sa inyo later. But for the meantime, ang pag-usapan natin paano ba magpaiwi ng baboy patungkol sa mga fattening natin or fattener. Ito ay request ni Don Cedro Eberendini. Ulitin ko sa Sir Don Cedro Eberendini. Magandang umaga sir, pwede po ba makahingi ng terms and conditions sa larangan ng pagpapaiwi ng baboy OFW from Saudi Arabia? Sa mga OFW natin sa Saudi Arabia, magandang araw po sa inyo. Kamusta po kayo? Sir Don Cedro Eberendini, maraming salamat sa iyong tanong na ito. So ito yung content natin. Paano nga ba magpaiwi ng baboy? Okay, bago natin simulan yan, ano ba yung paiwi? Ang paiwi, ibig sabihin, pagpapaalaga. So, halimbawa, ako ay isang OFW sa Saudi, meron akong pera, or kahit dito sa Pilipinas, meron akong pera, then magpapaalaga ako sa isang tao. Ibig sabihin, kami partner, ako ang kapitalista, siya ang tinatawag natin is industrial partner. Partner kami, pero wala siyang kapital, siya lang yung mag-aalaga and then ako yung mga kapital. Guys, papayuhan ko kayo. Ang pagpapaiwi ng baboy, ito ay tips and suggestions, okay? Pwede kayo magpaiwi ng baboy sa isang tao na meron ng building, na meron ng kulungan. Iba ang lakad. Kung halimbawa, ako ang may kulungan, mag-aalaga ka, gamit pa rin yung kulungan ko, ang ambag mo lang ikaw mag-aalaga, iba po ang usapan doon. So kasi dapat may kita yung building. May kita ako dahil sa aking kapital, and then may kita ka dahil ikaw ng mga trabaho. Pero kalimitan na ginagawa po talaga dito sa Batangas, siguro kahit naman saan, ang nagpapaiwi, dapat yung taong pagpapaiwihan mo sa bahay niya or ang building katabi niya or may sarili siyang building or pig pen. Kasi kung halimbawa, ikaw na nga yung may building, paiwi, but doon siguro magkakaiba naman yung hatian sa kita or hatian sa tubo. So, paano nga ba kung halimbawa tayo ay nagpaalaga sa isang tao na mayroon ng building? Guys, take note ha. Dinanas ko rin na maraming humingi sa akin ng alagaing baboy. Ang kanilang building ay walang bubong, ang kanilang building ay walang pinto, ipinagpagawa ko. Nauna pa yung gastos bago makapagsimula. May mga iba, totally wala talagang building, ipinagpagawa natin ng building, and then ang usapan, aawas-awasin, hindi rin naman nangyari. So, payo ko, tandaan natin guys ha, kung tayo magpapaiwi, iwasan ang gumastos muna ng malaki sa building na hindi naman natin sarili. Kasi tandaan natin, livestock o may buhay ang baboy. Kahit pa sabihin natin na ngayon, kumikita ng napakalaki ang magbababoy, pero wala akong sigurado kasi may buhay ang baboy. Mayroon nga na tinitimbang na lamang, kinikilo na lamang, may namamatay pa. So para sa akin, ang payo ko, para hindi lumaki yung kapital natin, maaaring tayo magkasusan, or para hindi tayo malugi kaagad or magamit agad yung capital natin, wag munang mag-i-invest sa building. Kung tayo magpapaalaga, dapat yung pagpapaalaga natin, meron silang sarili nilang building. So paano nga ba ang lakad? Paano ba natin magsimula? So, kung meron ka ng napili na ika nga paiwi partner, meron siyang building, ayos na yung building niya, may patubig na, maganda na yung ilaw, malinis. So, hahanap kayo ngayon ng biik. Okay, yung biik ngayon guys, naglalaro sa 5,000 to 6,000. Normally, yung biik natin, mabibili natin 1 month and 2 weeks or tinatawag natin na 2 weeks ng walay. Madalang na tayo makakakuha ng 2 months na ngayon. So, let's say 1 month and 2 weeks at yun ay normally alaga natin ng 3.5 months to 4 months. Ulitin ko, 3.5 months to 4 months kung makakuha natin bake ay 1 buwan at kalahati. So, nakakita na tayo ng bake. Guys,
ikaw, kung ako yung nagpapaiwi, may kapartner tayo, humanap ng biik yung ating pagpapaiwihan. So, tayo guys ang babayad ng biik. Okay? Ang gamot, ang pakain, hanggang sa harvestin guys, ang babayad niyan, syempre, ang nagpaiwi. Ang paiwi partner natin, ang contribution niya, meron siyang building, siya ang mag-aalaga hanggang sa ma-harvest. Ngayon, noong matapos na or noong ibebenta na natin, let's say na lang guys, okay? Ang capital natin, let's say 5,000. Let's say ang capital natin sa isang big ay 5,000. Okay? 5,000. Then, alam naman natin na bago ma-harvest ang baboy, ilang sako ang kinakain niyan? 4 na sako. Sa mahal ngayon ng feeds, let's say, ang nag-asos natin sa gamot, sa feeds, vitamins, let's say gumastos tayo ng 8,000 per head. Okay? Let's say, meron tayong 10 baboy. Okay? Simulan muna natin sa 10 baboy. Ibig sabihin, kung 10 baboy, sa 5,000 each, meron kang 50,000 na kaagad na bibitawang kapital. Then, let's say, yung 10 nating baboy, ang isang baboy ay 8,000 ang nagastos sa feeds, sa vitamins, sa gamot. So, ibig sabihin, gumastos ng 8,000, ang capital natin ngayon guys sa isang baboy ay pumapatak ng 13,000. So, 5,000 sa biik, 8,000 sa gamot, feeds, and vitamins. So, ibig sabihin, 13,000. Ibig sabihin, 10 baboy bago mabenta or bago natin ibenta, nangangapital na tayo ng 130,000. Ulitin ko, hindi rin biro po ang magpaalaga na or magnegosyo ng baboy. Napakalaki na ng kapital ngayon. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, yung 5,000 na bake ngayon, napakaliit nun. Baka nga makuha pa lang natin is 1 week pa lang walay. Pero normally, 2 weeks. Pero ngayon siguro dahil sobrang taas nga talaga ng presyo ng bake, presyo ng baboy, talaga mataas na. So let's say, yung 10 baboy natin guys ay nabenta ng, bisabihin, nangapital tayo ng 13,000 per head ngayon. Sa sobrang taas ngayon ng kilo, ng live weight ng baboy, swerte ngayon guys, ay 205 na or 210 na. Let's say guys, 200 kilos, 200 per kilo na lang guys. Let's say na lang 200 per kilo ang guys, sanay lang at may sasakyan, sanay lang. Guys, naputol yung ating pag-vlog. May dumating na blessing guys. May nagsabi ng pag-aanak sa kasal na naman. Dinalan tayo ng mga alak at soft drinks. Guys, mag-aanak sa kasal na naman tayo. Okay, talagang tayo ay palagi nababola. But anyway, sabi nga pag tayo ay may mga kumuha ng ninong sa atin, ito po ay biya, ito ay blessing. Guys, tuloy na natin. Medyo nawala tayo. But guys, tuloy na natin yung ating pag-vlog. Okay, so guys, okay, ulitin ko, 5,000 ang capital natin sa biik. And then 8,000 yung ating gamot, yung ating feeds. And then ngayon guys, kung halimbawa, ang kilo ngayon guys kasi ay 200 pesos per kilo or yung live weight is 205 pa nga to 210. Pero sabihin natin 200 na lang ang kilo. Then mag 20,000 na lang guys ang isang baboy. Halimbawa na lang mabenta ang baboy natin, mag-average ng 20,000 na lamang. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, 205 hanggang 210 ngayon ang live weight. So, sabihin natin ang presyo nung magbenta tayo ng baboy na fattener na 90 kilos pataas ay 200 or 20,000 ang isang ulo. So, meron tayong 10, 200,000. Magkano ang ating kapital? Ang kapital natin guys ay 130,000 pesos. Nabenta ng 200,000 pesos. Magkano ang kita natin? Ang kita natin guys ay 70,000 pesos sa 10 heads lang na fattener. So guys, okay, sa tanong, okay, ang kinita natin ngayon, ang kinita natin ay 70,000. So magkano naman yung hatian? Ikaw yung kapitalista, meron kang paiwi partner. Pero guys, tanda natin, take note, meron pang tubig, meron pang kuryente. Ito ba ay ibabawas sa tubo or hindi? Guys, dito sa Batangas, ang lakad, pag ikaw ay nagpaiwi, yung nag-iwi, siya ang babayad ng kuryente, siya ang babayad ng tubig. Guys, yun naman kuryente, hindi naman ganun kataasan yun. Kasi sa gabi naman, pwede magbuhay ka na ng isang ilaw, may mga iba nga na patay. Then,
ang tubig nga naman, yung tinatawag natin na tubig, hindi rin naman kalakasan. Siguro, para 10 baboy siguro, yun lang tawagin na natin na parang minimum lang yung parang gastusan siguro, 300 pesos lang. So guys, ang lakad dito sa Batangas, hindi ibabawas ang tubig at kuryente sa kinita. So ang kinita natin guys ay 70,000 pesos. So paano nga ate? Guys, ito ay 50-50. 50% sa nangapital, 50% sa nagpa-iwi. Ibig sabihin, kung 70,000, meron kang 35,000 pesos. Ang nag-iwi is 35,000 pesos. Not bad sa pag-aalaga ng 3.5 to 4 months lang, kikita ka ng 35,000. So imagine niyo kung may alaga kayo na 20 baboy, ibig sabihin 140,000, 70,000 sa nangapital, 70,000 sa nag-iwi or sa nag-alaga. So guys, tayo yung kapital, siyempre kasama dyan yung lugi at tubo. Ngayon, ang pag-usapan naman natin guys baka palaging agad ang iniisip nyo yung tubo, hati sa tubo. Guys, ang tanong, paano naman pag lugi? Okay, halimbawa, in the event na nung magbenta kayo, lugi kayo ng 20,000. Okay, ulitin ko, in the event na nung ibenta ay lugi ng 20,000, ibig sabihin, hati kayo ng 10,000. Lugi ng 10,000, lugi ng 10,000. Ngayon, ang 10,000 ito ba ibabayad ng nag-alaga? Babayaran na? No guys, saan niya kukuha ng ibabayad kung lugi naman? So, ang mangyayari, may utang or negative 10,000 ang paiwi mo, ang nag-iwi mo. So, ngayon, ito ay babawasin naman pag tumubo. So, guys, na-experience ko, malaki yung nalugi namin, sabay tigil na nag-aalaga. So guys, tatanda natin, kung tayo magpapaiwi, sasabihin nyo walang ayawan ha. Hindi yung nalugi lang ng isang harvest, agad ay titigil na. Kung kayo ay man ay naka-4 na harvest na talagang lugi ng lugi, ay siguro it's time to say goodbye or surrender na. Pero wala munang sukuan. So na-experience ko yan, nung malugi, abay paano pa makakabawi, lugi na. So guys, ulitin ko, kung nalugi kayo ng 20,000, 10,000 sa'yo, 10,000 sa nag-alaga, yung 10,000 yon sa sunod na harvest at tumubo kayo, nasa pag-uusap nyo kung babawasan na ba yung lahat ng 10,000 yon or kung sasabihin na okay, 5,000 muna sa sunod uling harvest. Ngayon, paano naman? Habang kasi nagpapaalaga ka, imagine niyo 3.5 months to 4 months, nandyan nababali ang nag-aalaga. Siyempre, papapalihin naman natin anong kakainin nila. Kung halimbawa naman talaga ito lang yung trabaho, kinakailangan magpabali ka, pwedeng, let's say, every month or kung kailan nila kailangan, babali ng 1,000, 2,000, 3,000. Pero huwag naman magpapabali ng 20 mil or 30 mil. Sabihin natin 2,000, 3,000 na parang pautay-utay na pagbali. Then, yun naman, pag kumita naman, babawasin naman yun doon sa nakuha sa'yo. Ganun din naman yun. So, tatandaan, hati po, doon sa nagtanong, 50-50. Okay? So, but then, ikaw yung kapitalista, ang naiambag ng iyong partner ay yung building, yung tubig, yung kuryente, at saka yung kanyang pagod, yung kanyang effort sa pag-aalaga. Guys, ang tips ko, yung suggestions ko, ulitin ko, kung tayo magpapaiwi, dapat marunong din yung nag-aalaga, dapat matapang na hindi yung sandali-sandali lamang ay nalugi lang ng isa, titigil na. No, dapat palaban talaga. Tatandaan natin, dapat matututukan din yung alaga niya. At nalimutan ko, ang paapat, dapat yung pagpapaalagaan natin ng baboy na fattener ha, walang ibang alaga. Walang alagang manok, walang alagang kambing, walang alagang baka, walang alagang ibang baboy. Dahil mahirap yung dapat ay 4 na sako kada isang baboy, so 40 sacks lang. Umabot na ng 50 sacks, hindi mo alam, pinakakain na pala sa kanilang kambing, pinapakain na sa ibang baboy, sa manok o baka. Talagang tanda natin, kung kayo ay nagpapaiwi, kayo lang yung financer, kayo lang yung manager, walang ibang tao na nagpapaiwi doon sa taong kausap nyo. Kasi magpapanlaban, hindi mo alam, malay nyo, doon na pala nagpapakain yon. Mataba ang baka. Ang biro nga namin, kung nagpaalaga doon sa isa kong tagapagpaiwi, may baka kasi na 2. Mataba ang baka, payat ang baboy namin. So malaki ang gastos, hindi kumita. So tatandaan natin, huwag magpapaalaga sa ganun. At isa pa, ulitin ko, huwag gagastos sa building ng malaki sa pagpapaalaga. Huwag ipagpapagawa,
Huwag siguro renovation, maliit lang renovation, pero may usapan pa rin kung halimbawa yung building niya ay sira ang bubong, ibinili mo ng bubong, pinaayos yung pinto, kukwintahin nyo rin, at yon ay ibabawas pa rin sa kanila yon, hindi sa iyo. So sana guys, may natutunan kayo sa pagpapaiwi ng baboy sa fattener or mga patining patabaing baboy sa senior natin. So, doon sa nagtanong, good luck sa inyo sa Saudi Arabia, sa mga OFW natin. God bless po! Malaki po ang kitaan sa baboy. Para sa akin, napakaganda na ng presyo ng baboy. Hindi na yan bababa ng mga 150, 160 pa. Kung bumaba man yan, is around 170, 160. Pero ngayon, congratulations sa mga baboy dahil aabot yan ng 240 to 250 yung baboy namin. Sana ganun. So, God bless mga kanegosyo, ka-Asenso of Familia. Sabay-sabay po tayong umasenso. Sana makatulong to sa inyo. Please subscribe, like, comment, and share. Bye-bye po.